Now let's talk about Parkinson's disease. Parkinson's disease. Ay, yan. Parkinson's disease. So, what is Parkinson's disease? Let's answer the question. Ano nga ba to? According to Dan, this is a degenerative disease that affects the brain, specifically the big brain. So, what is the cause of this disease? Ang cause niya, unknown daw. Unknown. Pero, there are certain factors that can be attributed to this disease. So, this can be the probable causes of Parkinson's. First is viral infections. Possible din na encephalitis. Possible na carbon monoxide poisoning. Pero, yung talagang nakikita natin na cause ito is yung disequilibrium between two neurotransmitters which are acetylcholine and dopamine. Ayan. Ayan yung mga possible causes niya. So, ano bang nangyayari sa patient na mayroong Parkinson's disease? Drawing tayo dito. Ito, yan, si Mr. Park. Si Mr. Park. Yan. Si Mr. Park ay may problem sa brain. The problem lies in the midbrain. More specifically, sa substantia nigra. Yung substantia nigra, that is also located in the basal ganglia. So, dahil may problem si Mr. Park sa midbrain, sa substantia nigra, itong part kasi na ito ng brain, dito kasi, nagproduce ng dopaminergic neurons. O dito nakita yung dopaminergic neurons. Yung dopaminergic neurons, from the word itself, yan, they release a neurotransmitter called dopamine. Yan. Si dopamine, siya yung nirelease ng dopaminergic neurons. Ang kaya lang, ang problema ni Mr. Park, yung mga dopaminergic neurons niya ay namamatay. The dopaminergic neurons died. Kaya, yung release ng dopamine ay bumababa. Ngayon, dahil si dopamine ay mababa, nagkakaroon ng disequilibrium or imbalance between dopamine and acetylcholine. Dahil mababa si dopamine, tumataas si acetylcholine. Tambal kasi yan sila. So, ano naman kung mababa si dopamine, di ba? Si dopamine kasi is an inhibitory neurotransmitter, while si acetylcholine ay excitatory neurotransmitter. Pero depende pa rin kasi sa receptor sites. Dopamine can be inhibitory and excitatory, but in this case, dopamine is inhibitory neurotransmitter. Ngayon, dahil mataas yung acetylcholine, nag-excite yung mga neurons. So, ang manifestation nito sa patient natin, si Mr. Park, ay number 1, tremors. Yan, tremors. More specifically, si patient natin ay mayroong resting tremors. Or ang other term nito is non-intentional or non-intention tremors. Yan, meron siyang ganyan. Ibig sabihin, nagtatremors o nagkakaroon ng involuntary movement yung pasyente kapag wala siyang ginagawa or nakastay lang siya. Pangalawa, ang patient natin, makikita natin na meron siyang mask-like face. So, flat yung emotions niya kasi hindi niya masyadong magalaw yung mukha niya. So, nakabotox yata siya. Yan. Pangatlo, meron siyang pill rolling movement. Meron din siyang cogwheel rigidity. And meron din siyang shuffling gait. Yan. Yung pill rolling, para talaga siyang nag-roll ng pill kasi nagkakaroon ng tremors dun sa fingers niya. Yung cogwheel naman, alam yung pabilog? Yan. Ito ba yun? Yan. Di ba parang mabagal siya ang umikot? Ganun kasi yung extremities ng patient natin. Pahinto-hinto siya, hindi niya talaga nagagalaw yung braso niya na maayos. Yung shuffling gait, hindi siya makapaglakad na maayos. And then, meron siyang bradykinesia. Ibig sabihin nito, brady from the word itself, slow, kinesia, movement. So, meron siyang slow movement. Meron din siyang akinesia. A for absence. Absence of movement that is not related to muscle weakness. Kasi nga, hindi naman yun yung problema nila, diba? Ang problema nila is nasa brain. Next is, nakita din siyang magkaroon ng constipation. Dahil din siyang magkaroon ng drooling, increased drooling. Kasi ang patient natin, hindi na siya, mabagal yung paglunok niya, diba? Nagkakaroon kasi siya ng dysphagia. So, mabagal or nagkakaroon ng difficulty swallowing yung patient natin, kaya at risk siya for aspiration. Dito. Meron din siyang oily skin. Or moist skin. Moist skin. Yan. Yan. Meron siyang oily skin or moist skin. So, yun ang inaalala ko. Ayan. So, ano yung mga management natin kay Mr. Park? Nursing interventions natin kay Mr. Park. Nursing interventions. Yan. Number 1. Ang nursing intervention natin, ang priority talaga natin ngayon kay Mr. Park ay safety. Kasi ikaw ba naman hindi ka makapaglakad ng maayos, diba? Ang pinaka-priority na talaga natin dito is safety niya. So, ano ba yung mga dapat natin gawin para i-preserve yung safety ng pasyente natin? First is dapat, yung pasyente natin, meron siyang low-heel shoes. Yan. Meron din dapat siyang non-skid shoes. Ibig sabihin, hindi dumudulas. Dapat hindi rubber shoes. Kasi rubber shoes, dumidikit siya sa floor or sa sahig, diba? Kapag dumikit siya doon, possible na pag dinalaw niya yung paan niya, matumba pa siya. Yan. Next, dapat, meron din, or i-advise natin yung patient natin na gumamit siya ng cane or walker. Yan, cane or walker. Dapat din yung walker or yung cane, meron siyang rubber tip.
Dapat i-advise din pala natin yung patient natin na walk like you are marching. Ibig sabihin, march. Or marching. Magkaroon sila ng conscious movement sa paa nila na parang march talaga sila kasi syempre mahirap yung paglalakad nila, di ba? And kapag nagkaroon sila ng phase-ups or yung akinisha, yung bigla na lang silang na-stop sa paglalakad, huwag na nilang i-push through pa yung paglalakad. Instead, ang gawin nila, mag-move sila opposite direction. Mag-move sila dun sa, paano pala pagpupunta siyang SM tapos, hindi. Yun, mag-push, wag na sila mag-push, try to move to the opposite direction daw. Yun ang nabasa ko. And then, ano pa, dapat, syempre, yun lang naalala ko. Ay, ito pala, safety din pala to. Dapat yung patient natin, kapag pinapakain natin sila, is thickened yung food nila, or soft. Kasi, baka, di ba tingnan mo, meron siyang dysphagia. Meron siyang dysphagia, di ba? Tapos bibigyan mo siya ng may hirap na pagkain, na food. Paano lang kakain yan, diba? Ng thickened or soft food. Dapat, kapag makain siya, upright position. Upright position, para i-prevent yung aspiration. Yan yung mga dapat natin gawin. Next is yung nutrition ng patient natin. Nutrition. Number 1, dapat ang patient natin ay umiinom ng 2 liters of fluid a day. Kasi meron siyang, di ba, constipation. Yan. And dapat rich in fiber. Ano pa? Dapat yung patient natin is mababa lang yung intake ng protein. Bakit ganun? Mababa, di ba yung protein for muscle building siya, tsaka dapat for healing. Kaya lang kasi, yung protein, nakikipag-agawan siya sa GI. Doon kasi na-absorb yung levodopa, diba? Doon kasi siya na-absorb sa GI natin. Kapag kumain siya ng protein, maagawan yung levodopa, hindi ma-absorb. Nagkakaroon ng decreased absorption. Yun na lang. Nagkakaroon ng decreased absorption. So, dapat ang protein ng patient natin is mababa. Ikaw iba ng kulay. Next, number 3, psychosocial. Ang dapat patient natin, we preserve their autonomy. Bakit? Baka, syempre ang patient mo, at risk for depression. Yan. At risk siya for depression kasi feel niya, powerless siya. Yan dapat mong gawin. Tulungan mo siya na ma-feel na, hindi ka basta ganyan, hindi ka lang ganyan na tao ka. No? Kaya na may purpose pa din siya, kahit na may sakit siya, diba? Kaya iparamdam natin sa kanya, na kahit na may problem siya, or may physically, nahihirapan siya, dapat i-preserve pa rin natin yung autonomy by allowing them to make their own decisions, diba? For example, yung gusto ng patient mo is, siya yung magbihis sa sarili niya. As a nurse, you have to accept that. Pero kailangan mo siyang tulungan. Kailangan mo sabihin sa kanya, dito ko nakalocate yung damit niyo, o dito ko nakalocate yung mga utensils na pwede niyo gamitin kapag kakain ko kayo. Ganun. So, you preserve their autonomy. Para hindi naman nila ma-feel kung wala na akong pwede ganun. Yun. Safety, nutrition, psychosocial. Yun lang nalala ko. Next is yung management, medical management, o yung mga gamot. Ano ba yung mga gamot na binibigyan natin dito? Medicines. Medical management. Medical. Nga pala, yung mga medical management natin dito, hindi sila curable Wala nang gumagaling dito, pero they are treatable. Hindi mo na silang cure, pero we can treat the signs and symptoms of the patient. Number 1, ang naalala ko dito is mawawa ko ng pneumonia. Carco, anti, manta. Carco, anti, mata. Carco, anti, sagi. Sagi pala. Sagi. So basically, parang Carco, anti, nasagi, narimata. Yun lang. Ano kwenta? Carco, anti, nasagi, narimata. Ito yung tinatandaan ko dito ng medical management. Car, as in, carbidopa. Yan, carbidopa. And levodopa. Or, with levodopa. With levodopa. Yan. Bakit? Anong mga to? Sino ba to? Sino ba to? Yung levodopa kasi, di ba, ang patient natin, meron siyang mababang dopamine. Yan, mababang yung dopamine ni Mr. Park. Bakla. Mababa yung dopamine niya, di ba? So, binibigyan natin siya ng levodopa. Para tumaas yung dopamine. Kaya lang, ang levodopa kasi, yung enzyme na nag-breakdown dito is located sa peripheral nervous system niya. Located kasi siya doon. So, yung enzyme na yun, binibreakdown niya sa levodopa bago pa siya makaakyat sa brain. So, yung levodopa, 99% is na-breakdown na. Na-breakdown na to bago pa siya makaakyat sa brain. So, napupunta na lang sa brain is 1%. Ano na lang gagawin? Kaya, andito si Carby. Kilala niyo si Carby. Si carbidopa is, malamang car siya, di ba? Yung ginagawa ng car. Yung car kasi, siya, car yan. Ewan, ano ba to? Yan, car. Andito kasi si levodopa. Andito siya, Yan, si pretty like a diamond. Yan, andito siya. Andito yung brain natin. Yan. Diyan sila papunta. Ngayon, si carbidopa, ang ginagawa niya, piniprevent niya yung breakdown ni levodopa para makakit pa siya sa brain. Yun na tanong ako. Ano siya sa brain? Pag nakakit na siya doon, syempre, tataas yung dopamine. Yan. So, ano yung mga indications ng gamot na to? Syempre, tataas na yung dopamine, diba? Dito tayo sa side effect. Side effect. Yan, side effect. Ano ba yung mga side effects nito? Number 1 is orthostatic hypotension. Orthostatic hypotension. Yung patient natin, meron siyang orthostatic hypotension. Ano nangyari sa akin? Yan, meron siyang orthostatic hypotension. So, ang ginagawa natin is gradual movement. Kapag nakahiga yung patient, gradual movement. Para hindi siya madaling mahilo. Yan. Pagkaloon siya ng dizziness. Alam mo, dizziness, renal damage. Yun yung mga side effects niya. Nausea and vomiting. Common naman ito. Yan. Tapos, yun na yung tatandaan. Tapos, ano ba, yung mga bawal sa kanya? Kasi, levodopa, meron siyang mga pinagbabawal na gamot. Isabay dito. Pinagbabawal na vitamins pala. Vitamin B6. Yung pyridoxine, diba? Pyridoxine. Pyridoxine yan. Diba?
Tara na, papi. Tara na, papi. Ay, Loxy. Bawal yan sa kanya. And bawal din sa kanya yung pagsabay, yung mga Maui. Yan. Bawal siyang i-take with Maui kasi Maui plus carby, possible na magkaroon ng hypertensive crisis. Bawal yan sila. Ano ba yung mga bawal pa? Tyramine rich foods. Bawal din sa kanya to. Kasi, yun, magkakaroon din ng hypertensive crisis. Ano ba yung mga food na rich in tyramine? Tanda ko dito is yung PASF, pa San Fernando. Uy, hindi. PASF, protein, yung rich in protein na foods. Protein, smoke, fermented. Fermented. Ano yung A? Matanda. Wait lang. Yes, yung ko. Yan ko. Hindi to sitlo din ko ha. Iba yung Comtan. Yan. Yung Comtan. Kasi diba, yung carbidopa, low level dopa, matagal kasi sila. Or, saka mo lang makikita yung effects nila after 3 weeks. Ngayon yung patient natin, feeling niya tuloy, walang nangyayari. Kaya yung iba, tinitigil. Dapat sabihin natin sa pasyente natin na talaga talaga yung parang manifestation effect niya. Yung effect niya, ganun. Comtan. Ang ginagawa nito is, nagkakaroon kasi ng wearing off ng gamot. So, bago pa magkaroon ng wearing off, pinapa-increase niya yung dopamine effects. Yun lang. Tapos, pangatlo is yung anticholinergic. Diba ang patient natin mataas yung acetylcholine niya? Tapos kasi yung acetylcholine niya. Kaya bibigyan natin siya ng anticholinergic para umaba. Ano bang ginagawa nitong anticholinergic na to? Ang example nito is yung benztropine or congentin. Yan. Benztropine or congentin. Ang pinaka-side effects talaga nito is yung pagda-dry, SE. Yan. Number 1 is dry mouth. So, ang binibigay natin sa pasyente natin is yung sugarless candy. Yan. Pwede din yung or candy or ice chips. Kasi ito yung mga side effects niya, diba? Pangalawa, magbibigay din tayo ng, yung side effect niya is urinary retention. Common to, kaya ang ginagawa is, sabihan natin yung patient, avoid ka muna bago ka uminom ng gamot. Para ma-prevent yung, pagkakaroon ng retention. Avoid ka muna. Patlo is, photophobia. Yan. Ang dapat natin i-advise sa patient is magsuot ng sunglasses paglalabas. And then, 4, ang pinaka-tinatandaan talaga dito is yung mga patient natin na mayroong glaucoma. Bakit? Kasi masyado na mataas yung intraocular pressure sa mata nila. Tapos bilhin pa siya ng atropine. Ano na lang. Yan, bawal yan. Yun lang nalala ko. Pangatlo is, may pangapat, Asagiline. Tapos, Requip. And then, Amantadine. Yan, Amantadine. Palit natin ko. Asagiline, Requip. And then, Amantadine. Yan. Asagiline is a monoamine oxidase inhibitor type B. Yan. So, Maui type B siya. Hindi siya yung type 1. Okay? Yung Asagiline Maui type B siya. So, ibig sabihin, pinipigilan niya yung pag-breakdown ng levodopa. Kaya, nag-increase yung dopamine sa brain ng pasyente. So, yun. Maui type B. Tapos, number 5, Requip. Requip is dopamine agonist. Yan. Dopamine agonist siya. So, tumutulong siya para tumaas yung dopamine. Dopamine agonist. Ito naman, amantadine. Antiviral siya. Pero, nakatulong din siya para tumaas yung dopamine. So, yan. Yan lang yung tatandaan. Bye-bye.